This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kwentuhan, DJ Jazz. At ako naman, si DJ Mary Me. At excited na naman tayo na makapakinig at makipagkwentuhan tungkol sa pagbabagong buhay ng ating makakasamang guest ngayong gabi. Yes, at binabati po muna namin ang lahat na nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at ganoon din naman sa mga nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe and like, paki-subscribe and like na po at i-share nyo rin po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na nais nyo pong i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay, or meron kayong mga comments or tanong or pa-shoutout, maaari po kayong mag-text or tumawag sa ating mga numero na 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. Yes, muli ay binabati ko po lahat ng mga masusugid po nating tagapakinig ngayong gabi. Dito po sa 89.1 FM. Yan po mga taga-team bahay po natin, mga drivers, mga nasa trabaho. Kahit saan man po kayo, binabati ko kayong lahat. Hello, hello, hello. At kung kayo po ay nagnanais na magkaroon ng aming mga libro, huwag kayong mag-alala, ito po ay libre. Meron po tayong pag-asa para sa mga panahong maligalig. Ay, napakahalaga po nito. Ito po ay libre sa inyo, walang iba. Ang gagawin nyo lang ay tatawag o magte-text lang po kayo sa numerong 0918-9447-891. 0918-9447-891. At marami pa po. Meron pa tayong pag-asang daig ang bukas. Meron din po tayong lagpas pa sa kaya ng imahinasyon. Meron din tayong, the best to, ang dakilang tunggalian na libro. Ay, maraming gusto ng libro na to. Kaya mag-text ka na or tumawag ka na, libre ito sa iyo. At meron din po tayong 10 Commandments, Twice Removed. At syempre, kung gusto mong lalong matutunan ng Biblia at hindi mo alam paano nga ba sa kapal ng Bible mo, hindi mo alam kung paano pag-aaralan, syempre, libre po ang ating Explore. So, text and tawag lang po kayo sa numerong aking pong binanggit. Ayan, at pwede nyo rin pong ilagay sa comment section na I want that book. Ayun. At kayo po ay sesendan ng libro na yan ng ating mga staff. Yes. And DJ Mary Me, no, ang dami nang bumabati sa atin. Okay. Good evening, sabi ni Chet Lim Pulpulaan. Hello, good evening din naman sa'yo. Ganun din kay Marjorie Popwe Saligaw. Good evening din. And kay R. Christian Roda. Thank you for tuning in. May gusto ka pang batiin? Yes. DJ Mary Me? Yes, nagpost ako sa aking Facebook page. Siyempre, merong tayong mga kaibigan na gustong magpabati. Yan, binabati ko ang aking Mars Jemski sa Bala, Pasigan. Ang sabi po niya ay God bless sa ating Cavite Mission White Pathfinder Campuri. Yan po ay ginaganap ngayon sa ating Adventist University of the Philippines. At syempre, meron pa. Binati po tayo ni Ma'am Thomas Amy Rose. Sabi niya ay, Hello sis in Christ. Ganoon din po si Ma'am Teresita C. Lucero. Hello, hello po sa inyo. Yes, and greetings also from here sa Berrien Springs, Michigan, sa mga good morning ang experience. At dun din syempre sa Pilipinas sa mga good evening naman ang experience. So ngayon, DJ Mary Me, talagang nakaka-excite ang ating episode dahil medyo connected siya sa isang previous guest natin. Yeah. So tayo ngayon ay nasa ika-52nd, tama ba, na episode natin? 52nd. Ang episode na ating programang TikTok. At yes, syempre, kaya kung meron po kayo mga episode na gustong balikan, puntahan nyo lang po sa ating
Facebook page ng Tinig ng Pag-asa. Ganon din sa ating YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Nandun ang napakaraming inspiring episode po. Yes. Pero ano pa DJ Jazz ng ating ngayon? Episode. Ayan, malalaman natin mamaya. Ayan. Kasi talagang surprise ang ating guest. At Parang talagang maganda to ha. Surprise yung pamagat natin. Parang makakabigla talaga. Pero hindi surprise kung anong pangalan ng guest natin. Okay. Ang guest po natin ay walang iba, kundi si Marilu Ardesa. Ayun. So, tawagin na lang po natin na Malu. Tama po ba? Ayan. Hi, Mama Lu! Kamusta Hello po po. kayo? Magandang gabi. So, magandang gabi sa lahat and DJ Jazz and DJ Mary. It's nice to be here. Yan. Ayan. Pakilala po kayo, Ma'am Malu. Ano po yung ginagawa niyo po ngayon or kung nasaan kayo ngayon? Or pwede rin pamilyado or taga saan po talaga? At yung sitwasyon niyo po ngayon. Share niyo po sa amin. Yan. So, I am a mother of 4 children. Na-interview niyo nung nakakaraang sa Yes po. She is my eldest. And then 3 more boys, si John, Joseph, and Jeremiah. And I am happily married kay Erwin Ardesa. So, kung pagdating sa pagbabago, talagang medyo connect naman ako. So, sa ngayon, I'm working as an auditor and also a fraud examiner sa ating church, sa General Conference Auditing Service. And sa ngayon, nandito ako sa Indonesia. Meron akong assignment. So, second week. Next week, uwi na rin naman ako sa Pilipinas. So, I'm happy with what I am doing. And also, sa sideline, I'm working on a book. Oh, kita mo, hindi naman ako writer, pero the Lord has asked me to write a book, devotional book about the Gospel of John. It was a very strong impression, kaya hindi ko nahindian si Lord kahit na nahihirapan akong gumawa. Probably we will talk about that later. Yes. Wow. Alam mo, DJ Mary Me, konting backstory lang. Kasi previous episode natin, si Daniel, siya yung one of the top notchers sa psychological or exam para sa mga psychologists, And siya yung mother, DJ Mary B. So, Oo, yan diba? ang ugat o puno? Oo. Pinanggalingan. Yan. At meron ng libro, yung anak niya, and parang journal yung dating ng libro niya, na kinakwento niya yung journey niya sa pagtitake niya ng board exam. Yeah. May pagmamanahan pala, DJ Mary. Yes. Buti na lang, Mama Lu, na nandito kayo ngayong gabi. Yes, at talagang malalaman din natin at some point kung paano yung naging experience ng pagpapalaki sa kanyang mga anak, Kasi talagang imagine, 2 beses nag-top sa board exam yung anak niya sa different board exams. Yes, nakaka-excite. Parang gusto ko na agad malaman yung kwento niyo para yung mga anak ko maglumaki din na kagaya ng anak ninyo. Ganun na nga. Napakalaking help sa atin as parents, di ba? Yes. Na maliliit pa yung mga anak natin to hear the story of Mama Lu. Ngayon, simulan na natin. Mama Lu, excited na kami. Let's begin the story with, sino po kayo nung hindi niyo pa na-encounter o na-meet si Christ sa buhay ninyo? Mama Lu, nandyan pa ba kayo? In some part, hello. Yan, go. Yan po. Sige po. I'm here. Yeah, can you still hear me? Yes. Yes po. So medyo dramatic and some part is not for sharing in the public. Pwede siguro lang yung one-on-one. Pero yung story of the woman at the well really speaks for my story, my love story with Jesus. So every time, nung time na nasa chapter 5 na yung ginagawa ko na devotional book, nung chapter 4 yun, di ba, yung woman at the well, chapter 4 of John, the book of John. So every time na babasahin ko siya, every time na talagang uunawain ko yung passages na yon, it still really hit me. Parang kasing yung first love nandun pa rin. Sana hindi mawala. And hindi maganda yung pinagsimulan, pero I really iba talaga. It's a 180 degrees na shift. And it's been a blessing. Siyempre, 'di ba? Blessing naman talagang ma-in love kay Lord. Yeah.
Ayan. Kung meron po kayong mga experiences noon, nung hindi niyo pa na-meet si Christ na hindi makakalimutan, ano po yung mga yon? Siguro yung yung mga maling decision that really affect hindi lang ako, kundi yung mga tao nasa paligid ko. Unwise decisions na sobrang malaki yung impact. Pero alam mo, if there's one word kung paano ko di-describe si Lord sa buhay ko, sa buhay ni Daniel, yung word na Redeemer. Yeah. He's always been my Redeemer. Nakakaiyak talaga yan. Pag, alam mo yun, yung word pa lang na yun, pag marinig mo pa lang yung Redeemer na word, siya na yun. Siya talaga si Lord sa buhay ko na kung hindi ko alam talaga, hindi ko ma-imagine yung buhay ko kung hindi ko siya na-meet. Pero nakaka-intriga, Ma'am Malu. Oo nga. Paano kayo ni-redeem ng Panginoon, di ba? Baka meron po kayong gustong i-share. Pero bago po yun, tayo po muna ay magbe-break para makapaghanda po kayo. Makikinig po muna tayo ng isang awit from the Bereans. Ang title po ay My Redeemer is Faithful and True. As I look back on the road I've traveled, I see so many times it carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place I am preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. And everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love to me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. 'Cause my Redeemer is faithful and true. And everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. Time check. Hatid po ng Philippine Standard Time. Ngayon po ay 8:27. Nandito pa rin po tayo sa TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. This is DJ Marry Me. Yes, and this is DJ Jazz at kayo pa rin po ay naririto at talaga naman napakarami po na bumabati na sa atin, DJ Mary Me, Yes. ano?
Hello sa inyo dyan. Ay, I want that book. Sabi ni Jovi Canlas Espinosa. Ay, nako, sa mga gusto po ng mga aklat na yan. Yes, type in nyo lang, I want that book. Sabi niya, may mga newly baptized po kasi kami. Gusto po sana mabigyan ng book na Explore. Wow. Tama. O siya, Bagay na bagay. comment and text na. Or tawag. Yes, oo. Mm. Meron ka pa bang nakikita dyan? Dito Yes, na, binabati ko si Ma'am M.M. Ponpon Ferrer. Ito ang maganda kong kaibigan sa Taguig. Ma'am, pabati please sa aking mga magulang. Hi po sa inyong mga magulang at mga kapatid sa Sitio Irigasyon, Barangay Pagsanghan, San Francisco, Quezon. Ayan. Mag-iingat po sila palagi ang aking mama Marina Ponpon. Ay, ingat po kayo, family po ng Ponpon at Ferrer. Yes, meron pa. Wait. Sige, ikaw muna. Ayan, binabati ko rin si Jing Poblete from Silang Cavite. Hello, hi Jing. Ganun din kay Jacqueline Alberto Quinones. Hello po, good evening to everyone. Watching from Tanza, Cavite. God bless your program as well as your family. God bless din po. Ayun, si Sir Moises Reyes Macasa, listening from Baliwag, Bulacan. Hi! Hello po sa mga taga Baliwag, Bulacan din po. Binabati ko rin po ang aming family, Martinez Angeles family, at ang angkan po ng Bebang. At Oo nga. hello po sa inyong lahat. At nanonood ng ating mother dear, from Yes. Redding, California. Mama Mirna. Grabe tong TikTok, no? Talagang nationwide. Sige, ito na. Simulan na natin. Na-excite na tayo sa mapapakinggan natin. Okay. Mama Lu, nandiyan ka pa ba? Ayan, ito Ayan. si Mama Lu. Sige po, balikan natin, Nandito pa naman. Mama Lu, gusto na talaga namin pakinggan. Baka meron kayong ma-share kung ano kayo noon. Yeah. Yes, kasi talaga sabi nyo, sobra yung iba yung pag sinabing Redeemer ang Yes, Panginoon. curious eh. Redeem ng Panginoon. Paano po kayo? Bakit kayo Oo nga eh. na-redeem? Actually, siguro sabihin na lang natin na mahirap talaga i-share yun. Sabihin na lang natin na dati, hindi part si Lord sa buhay. Mhm. Alam mo yung nagdidesisyon ka lang dahil gusto mo, kahit mali. Mhm. Pero when I met Jesus Christ, hindi na pinag-uusapan kung ano yung gusto, kung ano yung gusto ko, kundi yung ang usapan na kung ano yung gusto niya. Mhm. So, hindi ko pa pwedeng masabi na naging madali yung journey from that transformation. Pero ang nakita ko yung peace that passes understanding. Alam mo yung peace na kahit na siguro kasi nung nagkaroon na kami ng anak ni Erwin, 4 na sila, we decided to move to Singapore. Nag-ano kami doon, ang tawag doon, nag-migrate kami sa Singapore. And it was very difficult. Na-imagine ko nga sila, Jaisel eh. Mhm. Halos kanyang kalalaki yung mga anak namin nung Opo. nag-migrate kami sa Singapore. And walang work. Walang work. Talagang wala. So, after a month, nakakuha ako. Si Erwin, hindi siya makakita ng Sabbath free. So, ako yung nag-work. Alam mo yung halos hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain the following day. Pero I have seen the Lord kung paano siya gumamit ng mga iba-ibang klaseng tao na para i-sustain yung needs namin. And I remember, even yung tao na hindi naniniwala kay Lord, ginamit niya para matulungan kami. One time, nung yung araw na yon, sabi, wala na kaming we have to move to another apartment. Tapos wala kaming pambayad. Tapos lumapit sa akin yung boss ko at vocal siya na hindi siya naniniwala sa Diyos. Tapos sabi niya, parang kailangan mo ng pera ngayon. Sabi niya ganun sa akin. Pero wala akong sinasabihan sa office. Tapos sabi niya, sige, kuhanin mo yung kalahati ng 13th month mo. And that amount, exact amount, yun yung kailangan namin for that day para makamove kami sa another place. So yung mga ganon, marami pa kaming kwento. Sabi nga, pwedeng gumawa talaga ng libro ng testimonies kung paano Redeemer, paano naging provider si Lord sa buhay namin. Pero Ang Mama dami. Lu, bago kayo mag-Singapore, ibig sabihin, talagang you're keeping the Sabbath na. Apo. Siguro na-convert na ako for 7 years na siguro nung nag-move kami and also my husband converted din siya. Paano And po I kayo praise the nabago at Lord. na-convert? Ayan, alam mo ba yung sabi nga, yung buhay natin is the greatest sermon, di ba?
Na-convert ako, and shout out kay Delcar Maisog Mucha na nasa Australia. Sana mapanood niya. Naging Oo. office mate ko siya. She's an Adventist, faithful Adventist. Na nakita ko yung difference ng buhay niya. Sabi ko, parang may kakaiba sa bata na ito. Staff ko siya noon sa audit din. Tapos, nakilala ko yung family niya. They are really different people ba? Parang hindi ordinary. Tapos yun, parang nagka-interest ako. Ano yung pinaniniwalaan niya. And then, may group of Adventist dun sa area namin. Tapos yung isang matanda doon na Adventist, siya yung nagdi-deliver ng newspaper sa bahay namin every day. And naglalagay siya ng mga tracts dun sa newspaper. So yung ganun, yung mga simple lang. And I had a Bible study of 1 year. Talagang ang nagbigay ng Bible study sa akin, ano siya, layman na halos hindi nakapag-aral. Pero imagine mo yun, di ba? Parang sabi ko nga, God uses ordinary people. Totoo, opo. Di ba? Yun parang hindi pastor yung nag-ano sa akin nag-Bible study. Ordinary, layman. Pero iba yung spirit niya. Kaya I was really, drawn closer to the Lord because of that. Wow, praise the Lord. Saan po kayo noong time na yon, Ma'am Malu, noong time na yon? Nasa Dasmariñas. Sa Dasmariñas. Talaga. Opo, nako, shout out po talaga. Alam mo, DJ Mary Me, yung guest natin last week ay talagang masigasig din sa Bible study. Mhm. Kahit hindi, alam mo yun, hindi naman nila talaga ito yung forte nila, hindi sila pastor, they are lay people, pero masigasig sa Bible study. May mga na-encounter ka bang ganyan, DJ Mary Me? Pero parang napansin ko din na baka dahil po Mamalu, nakita nung mga anak nyo yung ginawa sa inyo, kaya ganun na rin po sila. Tama po ba? I think so. By God's Kasi doon grace, kayo na siya. parang na-convert or na-touch yung heart nyo. Kaya ngayon, yun ang ginagawa pati ng mga anak ninyo. I think so, kasi pinamuhay naman namin. We did Yes, not, yung oo. kaming mag-asawa, Opo. consistent naman yung buhay namin. Like, kung ano yung nakikita nila sa bahay, yun din naman yung makikita sa labas. Mm, So, we have regular family worship. mhm. At I believe, napakalaking factor nan sa family. Parang hindi ko ma-imagine yung tahanan na walang family worship. Diba? Paano nyo pag-uusapan si Lord? Yes. When you don't have family worship. Hindi pwede yung Saturday, hindi lang pwedeng midweek, Vesper, and Sabbath. Kailangan siya everyday, di ba? Kailangan napapag-usapan natin si Lord. Kasi madaling makalimutan eh. So if walang family worship, paano mangyayari yun? So I think malaking factor talaga yon. At I remember sinabi ni Daniel noon, yung sabi niya parang corporate sa bahay namin. Yung personality ko kasi. Ewan ko if Babanggitin you're ko po sa familiar inyo, with opo. MBTI. Aha. J ako. J. So J is napaka-organized. Opo, totoo. Naglilista, tapos may assignment. So hanggang ngayon, si Daniel kasi hindi na nakatira sa house namin. No? Meron siyang sariling tinitirahan. So, yung mga boys, yung 3 boys na sumunod sa kanya, sila yung nagluluto. Monday and Tuesday si John, Wednesday and Thursday si Joseph. Friday ako pag nasa bahay, pag wala si Erwin. Then Saturday and Sunday si Jeremiah. So, lahat sila nagtatrabaho. Lahat kami nagtatrabaho sa bahay, walang hindi. So, maliwanag yon na parang sa family, hindi pwedeng consumer lang. Kailangan lahat magko-contribute. Sabi ko, hindi naman dorm yung bahay natin. So, lahat talaga, may part tayo. And if they want a happy home, kailangan lahat mag-contribute. Lagi namin sinasabi ng daddy nila, hindi magiging masaya yung bahay natin kung hindi lahat tayo magko-contribute. And you have to practice that. Kasi pag nagkaroon kayo ng sariling family, when you enter into a relationship, ganun yun. Hindi pwedeng isa lang yung nagpamahal. Hindi pwedeng isa lang nagbibigay. Kailangan pareho para maging successful. Yun po tuloy yung gusto kong tanungin, Ma'am Malu, no? May relationship po ba yung na-encounter niyo si Christ sa buhay niyo at yung relationship niyo sa Panginoon sa parenting style po na Yes. nagagawa niyo po ngayon? Yes. Pinakamalaking factor yun. Pinakamalaking factor. Like, one time, may isa akong anak na nagsabi sa akin. Sabi niya, Mami, bakit ang bilis mo magpatawad? Parang sabi niya ganun kasi yung pag may ginawa silang mali,
ano naman, na papatawad agad. Sabi ko, pag nare-realize ko kung gaano ako pinatawad ng Panginoon sa napakalaki kong kasalanan, sabi ko, paano ako hindi makapagpatawad? So, di ba, parang ganun lang naman yun eh, di ba? When we really experience the love of God, paano hindi ka magmamahal? When we really experience God's forgiveness, paano ka hindi magpapatawad? So, yun lang. So, talaga may effect yun. And then, yung discipline, malaking factor din yun. Hindi pwedeng permissive kasi delikado, di ba? Ang permissive na ano. May nagkamali lang ako na naging extreme na si Daniel yung medyo nakaranas talaga no, nung sobrang strict. Na later on, sabi ni Daniel, kasi nga yung yung aking personality is ENTJ, so very strong. Pero sabi niya nga din, may effect din yung aking relationship kay Lord. Kaya nasa-soften yung kahit yung hard part ng aking puso. So, nag-improve naman siya. And I think it is much better dahil kasi malalaki na sila, so we talk. Pag meron kaming mali din ng kanilang daddy, we ask for forgiveness. Nagsasorry kami sa mga anak namin. Yeah. Amen. Naku, Napakaganda talaga oo. ng may worship, DJ Jazz, no? Totoo. Meron sa umaga, meron sa gabi. Yung talagang may connection ka sa Panginoon. Tsaka hindi lang yung connection kasi once na nakakausap natin yung Panginoon everyday, tinuturuan niya tayo eh. Kung ano yung gagawin natin, di ba? For Exactly. that day. Exactly. Yes. Ayun po yung nakita ko na kung noon po wala kayong connection sa Panginoon, ngayon nagkaroon kayong connection, ngayon nalilid nyo na yung mga anak nyo, di ba? Tapos nakikita nyo na yung lalo yung kabutihan ng Panginoon, lahat ng blessings, di ba, natatanggap natin, nararamdaman natin, at naibabahagi din natin sa iba. Wow. Amen. Saka DJ Meremy, sabi niya kanina, maraming wrong decisions. Pero actually, once you ponder upon the Word of God talaga, lalo na everyday, mas maraming wise and tamang decision yung nagagawa. And kita ko din yun na mamaluno sa life ni Daniel, na talagang magdedesisyon siya, pero ipagpa-pray niya muna bago siya mag-decide. Or kung will ba to ng Panginoon. And that's one thing na dapat, nasa buhay o isinasa buhay natin. So napansin ko talaga po pala mga masugid natin tagapakinig, kung bigyan nyo po ng time yung worship sa umaga at sa gabi para po sa ating family. Kasi napaka-importante at napakahalaga po yun sa buhay natin. Kung ngayon po hindi nyo po nagagawa na nag-worship kayo everyday, try po natin bukas. Magkaroon po kayo ng mag-set po kayo ng date, ng time, or kung kailan na-try nyo po, masimulan nyo at pag nasimulan nyo at makita nyo na kagandahan ng pag-worship, ay grabe, buong buhay nyo na dadalhin hanggang sa pagdating ni Amen. Kristo, di ba? Yes. So Yep. bago po tayo magpatuloy, meron pa po tayong next part natin. Tayo po Yes. muna ay makakapakinig ng ating awitin na entitled Sa Wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas.
bituin. May awa din ang langit, ngumiti ka, may pag-asa. Pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manali kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuka sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. May awa din ang langit, lahat sa wakas. May pag-asa, babaguhin niya lahat sa wakas. Babaguhin niya lahat sa wakas. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating TikTok with AWR. Bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, ay meron po tayong TikTok caller. Ayan. Andyan po ba ang ating TikTok caller? Hello po. Ayan, hello! Hello, Ma'am Maricel Creencia. Hello po, good evening. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Ayan. Meron po kayong reflection sa napakinggan niyo pong story ngayon? Opo. Yes, nakaka-encourage po yung story ni Ma'am Malo Mm. dahil nung sila ay lumipat sa Singapore, ay nakita nila na ang talagang Panginoon ang provider sa kanilang buhay. Mhm. Kasi ang pinakamahirap sa lahat ay yung talagang mag-uumpisa ka. Mhm. At kanilang nalampasan at ngayon ay okay na yung kanilang buhay at na-appreciate nila, nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon na gumagawa sa kanila. Mhm. Totoo. Amen. Thank you so much po, Ma'am Maricel. You're welcome. Thank you po. Nako, DJ Meremy, pa-shoutout lang sa mga taga-Pasig, taga-Mindoro, binabati po natin sila at talaga naman dyan sa ating comment section. Hindi po magpapaawat. Sige. May gusto ko pa mong batiin. Content Yes, leader. binabati ko po ang aming magandang Ninang Pet Garcia. Hello po sa inyo. Ganon din po si Ma'am Rufina Febelon. Hello po. Shout out po sa inyo. Ayan. So finally, DJ Meremy, no, and Ma'am Malu, gusto po namin malaman sa inyo, ano po yung mga commitment nyo na sa Panginoon mula nung nakilala niyo siya? At ano po yung mga gusto niyo pong ibahaging advices sa mga nakikinig po sa atin ngayon? Commitment yung yung kasi 'di ba ni-redeem niya ako. So I am his. Mhm. Hindi na ako may-ari ng buhay ko eh. Although of course I'm still a work in progress na believer, pero naniniwala ako that the good work that he has started in my life, he will bring it to completion hanggang makita ko siya. And I'm so excited na nangyari yun talaga, yung makomplete talaga, no? So, ang commitment ko talaga is to do His will. Kahit there are times na may struggle, pero at the end of the day, talagang pinipili pa rin na sumunod sa Kanya kahit mahirap. And yung commitment ko din na ibabalik ko sa Kanya yung mga pinahiram niya na mga bata sa akin. Yung family na pag niisip ko na I don't deserve this kind of family, pero binigay ni Lord. I don't deserve my husband, pero binigay niya. Even yung work ko. So, diba parang ano pa yung hindi ko pwedeng gawin para kay Lord sa lahat ng kabutihan na binigay niya.
So yun lang talaga yung commitment ko na yung as for me and my house, we will serve the Lord. Yun talaga na makakasama ko yung mga anak namin, kaming buong pamilya. And we also do jail ministry. Dumadalaw kami sa jail sa Silang once a month. And then, sa ngayong taon na to, head elder ako sa church namin. At may mga iba-iba pang bagay na ginagawa. Pero yun, ang advice ko talaga, yung relasyon natin sa Panginoon, una sa lahat. 'Di ba? Sabi nga, as a family, if we are all close to the Lord, close na rin tayo sa isa't isa. Yun lagi ang binabanggit ko sa mga anak namin na hindi tayo magkakagulo sa bahay kung lahat tayo close kay Lord. Kaya nung sa mga bata namin, when they started reading, tinuruan na namin silang mag-worship ng individual. Kasi iba yung family worship sa individual worship. Pero siyempre, di ba, mga bata, kabataan, hindi talaga nagagawa consistently. Pero we keep on reminding them, babalik lang kayo kay Lord. At walang kayong pupuntahan na napakalayo para hindi kayo maabot ni Lord. And we always remind them na pag nagkakasala, hindi lalayo. Dapat lalapit kay Lord lalo. Kasi sabi ko, yung pangako ni Lord sa 1 John chapter 1 verse 9, di ba? God is so faithful to forgive our sins, and not only forgive, He cleanses us all. And also yung sa Jeremiah 33 verse 8 ba yun? Kung tama yung pagkakaalala ko, sabi niya, I will forgive all your iniquity, and I will cleanse all your, I will pardon all your sins. So, lagi namin nire-remind sa mga anak namin yun na kasi magkakasala tayo, di ba, hanggat nandito. Wag na wag silang lalayo kay Lord. Hingi ng tawad. And God is so faithful. And lagi rin namin sinasabi sa kanila, whatever happens in this life, may babalikan kayong bahay. Kung talikuran man sila ng mundo, they have us. Hindi namin sila tatalikuran. And I believe malaking bagay yun sa mga bata na alam nila na nandiyon yung magulang nila kahit magkamali sila, kahit ano pa mangyari sa buhay nila. And we want to leave a legacy of faith. Faith. Talaga yung gusto namin iwanan na kahit ano mangyari, maghahawakan pa rin nila si Lord. Kasi lagi namin sinasabi sa kanila, hindi kami ang nagpo-provide, si Lord. Pinapadaan lang sa amin. So pag may kailangan sila, kausapin muna nila si Lord, mag-pray sila. And kung gusto ni Lord yun para sa kanila, padadaanin nila yun sa amin. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Mama Lu. Parang gusto ko na ring umiyak pero syempre, ano muna tayo. Pero yan, DJ Jazz. Alam kong natouch ka din sa kwento ni Mama Lu. Meron ka bang pabaon dyan? Yes, alam mo, DJ Mary, I've seen na parang he is or she is the best example of what forgiveness is. Kasi parang ramdam na ramdam ko kay Mama Lu na maraming bagay na pinatawad ng Panginoon sa kanya. Kaya kaya niya rin magpatawad to the point na I could embrace you back. Parang ganon. Parang, alam mo yun, hindi pa nagkakamali yung anak mo, pero alam na ng anak mo na whatever happens in your life, I could embrace you back. And ako, nakaka-bless tuloy. Kasi syempre, I have 3 little kids. And madalas yan, minsan nag-aaway, ganyan. And parang ang sa akin, I could reassure my kids then na since, God is a forgiving and a loving God, I'm also a mom nila that could embrace them, that could forgive them, and that could accept them, whatever, flaws, whatever failure na mangyari sa buhay nila in the future, kahit ano pa yan. And that's, the ultimate love ni God sa atin. Kaya ikaw, DJ Mary, anong naging baon mo? Grabe, Mama Lu, no? Nakaka-touch yung experiences nyo. Although, hindi namin nakita or narinig lahat ng mga experience nyo before. Pero, nararamdaman namin na it's hard na yung mga naranasan nyo. Pero, nakita nyo pa rin yung pagmamahal at kabutihan ng Diyos. Kaya naman, ang pabaon ko para po sa ating mga tagapakinig, unahin po natin ang relasyon natin sa Panginoon. Dahil kung meron tayong relasyon sa Panginoon, sabi nga ni Mama Lu, mas madaling magkaroon ng relasyon sa ating kapwa. Parang ano po yan
God love first. Yan. Diba? Sabi nga, kung gusto nating makapunta sa kaharian ng langit o makita ang Panginoon, ay mahalin muna natin ang Diyos na ating buong puso, isip at kaluluwa. At ang pangalawa, mahalin natin ang kapwa kagaya ng pagmamahal sa ating sarili. Iyon. Thank you so Ayan, much, Ma'am Mama Lu. Baka may, Bago tayo meron pang, i-leave ni Malu. baka may Meron pahuli. na po akong gustong tanungin, or pwede niyo po bang ano yung gusto niyong sabihin sa mga anak niyo ngayon? Ayun. Konting ano lang, Konti. message sa mga anak niyo ngayon. Actually, nung Sunday, gumawa ako ng letter eh. Aha, In a aha. form of prayer para sa kanila. Na ang prayer ko, bago kami mawala ng daddy nila sa mundong ito, makita ka talaga namin. Nasa 1 John chapter 3 verse 4 ba yun? DJ Jazz, yung I have no greater joy than to see that my children, than to hear my children walk in truth. So, yun yung sabi ko dun sa prayer na ginawa ko, na sana bago kami mawala sa mundong ito, of course darating yun, di ba? Na may iwan na lang sila. Nakita namin talaga sila na lumalakad sa katotohanan at talagang they have deep relationship with the Lord. So, kung makikinig man sila, alam naman nila to, lagi namin sinasabi to, nire-remind namin talaga na yung relasyon, yung tunay na relasyon na kahit ano mangyari sa buhay na ito, lalo na ngayon, di ba, kung ano-ano nangyayari, mga lindol, sabi ko, hindi tayo dapat dyan matakot. Kasi ang kailangan nating paghandaan, yung ating relasyon sa Panginoon. Kasi we want to see Jesus Christ face to face, di ba? Na magkakasama kami. So yun lang talaga yung, and even every day, yun yung panalangin ko. As in every day, panalangin ko na mas mahalin nila si Lord kesa sa anumang bagay, kahit kanino pa man. Talagang si Lord muna ang una. Yun yung una, yun lagi kong panalangin every day. And I believe that will happen someday soon. Amen. Amen. Thank you so much. Mukhang alam ko na po ako ano ang title, at kung gusto niyo pong malaman kung ano ang title at baka may suggestion po kayo dyan, i-comment nyo lang po below. Thank you so much po. Maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. Patuloy po kaming inyong samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lang sa ating Adventist World Radio Manila, 81.1 FM. Ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Muli, this is DJ Jazz na nagsasabing, just have Jesus in your life and sure ang pagbabago. At ito naman po si DJ Mary Me na nagsasabing, Mary Me mang pagsubok sa buhay, tandaan mo, andyan ang Diyos lagi para sa'yo. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.